Sa magkahiwalay na insidente sa Pasay at Maynila, 13 trabahador ang nasawi matapos silang matrap sa kanilang tinutuluyang quarters. Nakalak kasi ang kanilang tinutuluyan mula sa labas kaya hindi sila nakaligtas. Attorney Gabby, good morning. Meron bang pananagutan ng mga employer sa mga ganitong klase ng kaso? Well, sa unang tingin, napakadaling sabihin na napakalaking kasalanan at krimen dahil kung hindi nga kinandado yung mga empleyado ay hindi sana namatay ang mga ito. At sa palagay ko, maaaring mag-advocate na meron dapat criminal liability ang amo. Pero of course, marami ding mga abogado ang magsasabi na baka walang criminal na liabilidad dahil wala naman daw yatang intensyon na patayin ng mga empleyado na to. At sa criminal law kasi, sa mga krimen, napaka-important to determine kung merong intent o wala. At sa ganitong sitwasyon, sinasabi na wala naman yung intention, hindi kaya intentional, baka wala. gano'n. Pero pwedeng mag-advocate. Pwede nating ipaglaban. Pero hindi ba dapat ang isang tao ay maging responsable sa mga bagay na kahit hindi sinasadya ay naging resulta ng kanyang kagagawan? Well, generally, totoo yan. Ang general rule ay kahit na ang naging resulta ay hindi mo sinasadya, dapat panagutan yan. Halimbawa, kung yung isang hold-upper nang hold up habang tumatakbo ang jeep at sa takot na isang pasahero, tumalo nito mula sa umaandar na jeep at nabagok ang ulo, namatay, pananagutan nito ng hold-upper. Okay? Sa kaso ito, kaya naging matinding palaisipan dahil ang nangyaring sunog, napaka-foreign daw sa mga pangyayari. Hindi siya natural o yung logical consequence or pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nung dun sa mga empleyado, kahit nagustuhin nating panagutan sana ito ng amo, baka hindi. Kaya nga sinasabi natin, kailangan pa natin ipaglaban. Pero gusto rin po nating isaad na baka meron ding ibang kaso na maaaring magkaroon ng liability ng employer o yung owner ng isang building sa Republic Act 9514 o ang Fire Code. At isama na rin natin dyan ang building code. Sa ilalim po ng batas, at syempre yung mga dumaan sa ozone disco tragedy, alam to. Kailangan merong mga fire exit ang mga buildings at bawal na takpan o i-block ang mga to. At sa isang banda, bawal na hindi mo bigyan ng exit yung mga taong nakatira sa isang building. Meron din siyang kasong kriminal para sa violation ng mga batas na to at syempre may liabilidad para sa danyos. So, attorney, anong habol ng mga empleyado o yung pamilya ng mga namatay? Well, ito na rin, pwede na rin natin i-apply ang general rules sa lahat ng mga empleyado, lahat na nagtatrabaho. Kung ang injury o yung death o yung disability, yung halimbawa, hindi ka makapagtrabaho kasi yung paa mo, hindi ka makapaglakad, etc. At work-related po at walang negligence ng employer, usually ang habol po natin dyan yung Employee Compensation Fund. Tingnan na rin natin yung SSS at saka yung PhilHealth para sa cash income benefit, para sa medical expenses at rehabilitasyon kung kinakailangan. Kung hindi naman po work-related, tulad ng ibang kaso na yung mga empleyado, benepisyo lamang nila. Diba? Hindi yung nagtatrabaho na may nangyari, pero benepisyo nila na meron silang quarters na binibigay ng employer. Tulad nga nung sunog, pero wala namang magpagpapabaya ng employer. Sorry na lang. Unless nga may pagpapabaya, yun na yung general rule na kung sinong nagpabaya, merong pananagutan. Pero kung wala, di wala naman. Kailangan patunayan yun no? Kailangan patunayan. Talaga may pagpapabaya. Anyway, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat din, Tita Sue. At